Hello mga ka-vibes, laging positive. Another day, another vlog. Dahil malungkot ako ngayon at gusto ko mapag-isa, gusto kong lumabas, nakaabot ako dito sa Intramuros. Nagbus nga lang pala ako pagdating ko sa Loton, sumakay naman ako ng sidecar papuntang Intramuros. Bilib ako kay tatay kahit matanda na siya, lumalaban pa din ng patas, tinitiis ang pagod at init. Pero kahit ganon, nagtatrabaho pa rin si tatay. Pagpasok nga namin ng Intramuros, natuwa ako kasi nakita ko na yung mga gusali na lumang-luma na. Para ako nitong binabalik sa nakaraan. Ilang beses na ako pumunta dito pero hindi pa rin ako nagsasawa. Iba kasi ang vibes niya kapag nandito ako. Para ako nitong dinadala sa nakaraan. Maswerte ako sa araw na yan dahil hindi masyadong mainit. Finally, malapit na ako sa Fort Santiago. Ito ang makikita kapag malapit ka na sa entrance. May makikita kang mga kalesa dyan kung saan pwede kayong itour sa magagandang places sa Maynila. Meron akong naabutan din na event. May campaign sila about violence against women. Pwede rin makiisa, ipipirma doon sa board. Pero hindi na ako nakijoin dahil may pila at excited na rin ako pumasok sa loob. Nakapasok na ako sa loob ng Fort Santiago. Diyan pala ang entrance. Ang entrance fee nila, 75 pesos. Yung time na yan pala, ang daming tao, mga estudyante, ganun din ang mga foreigner. Nakakatuwa dahil marami din sa mga foreigner ang gusto malaman ng history ng Pilipinas. May nakita din ako na welcome sa Baluartillo de San Francisco Javier. Dito may makikita kayong malalaking kanyon. Ito ang armas na ginamit noong panahon ng gyera laban sa mga Hapon. Dito rin makikita ang mga naglalakihang pasabog. Hanggang ngayon nanatili pa rin intact. Meron din ako nakitang photo booth area kung saan pwede kayong magpicture para sa souvenir. Habang nag-e-enjoy ako sa paligid, tumawag naman bigla si Baba Shapingero. Nalaman na niya at nabasa na ang paalam ko na magliliwaliw nga ako mag-isa. Malamang tumawag ito para masiguro mag-isa lang ako, char. Hindi, tumawag siya para malaman kung safe ba ako dahil alam niya, nag-commute lang ako at mag-isa pa. Sinabi ni Opa, wag na daw ako magtagal dahil mag-isa lang ako. Kaya naman, nagmadali na ako pumunta sa loob. Diyan sa pinto na yan, makikita sa loob ang mga lumang larawan at gawa ng sumisimbolo noong panahon ng gyera. Diyan naman sa hagdanan naman pababa, papasok kayo sa maliit na butas na yun. Yun ang dungeon kung saan noong panahon ng gyera ang mga Hapon kinulong ang mga Pilipino doon at marami din ang namatay. Hindi na ako pumasok sa loob dahil noong unang pasok ko, nahirapan ako makahinga. Wala kasi masyadong hangin sa loob. At pag galing nyo sa loob, dyan naman kayo lalabas. Hindi na pwede bumalik doon sa pinasukan kanina. Ito naman ang lumang gusali kung saan makikita ang nakasulat na Last Walk to Martyrdom Trail. Habang kumukuha nga ako ng video, may nakita akong nakasilip. Sobrang gulat ko talaga. Halos mabitawan ko yung phone ko. Wala pa naman tao nung time na yan. Ako lang talaga mag-isa. Ito naman ang makikita bago pumasok sa loob. Meron ding ilog na kung saan, kahit ang tagal na nito, hindi pa rin natutuyuan ng tubig. Hanggang ngayon, kapag nakikita ko ito, namamangha pa din ako sa ganda niya. Kahit siguro paulit-ulit ako pumunta dito. Yung mga gate naman na yan na makikita, karamihan dyan mga restaurant. Malapit na yan sa entrance, palabas na din kasi ako ng time na yan. At may mga nakita nga din akong mga ibon, ang gaganda ng kulay ng mga kalapate. At dahil napagod at nagutom na rin, pupunta ako dyan. Salamat naman kahit papano, nakapagpahinga din at nakaupo. At makakakain na rin ako syempre. Ganito nga pala sa loob, napaka-classic niya. Tapos aesthetic na rin. Ang nagustuhan ko pa dito, may makikita kayo mga paintings. Yun nga yung lagi kong kinukuhanan ng picture. Ito naman ang in-order ko mga ka-vibes. Raspberry lychee drink at chicken sausage pasta. Naku, kapag natikman nyo itong mga to, naku, matutuwa kayo dahil masarap talaga siya. Sulit din ang pera dahil hindi siya kamahalan. At syempre, talaga namang quality din ang food. Masarap siya mga ka-vibes. Hanggang dito na lang muna. Bye-bye!